Kaya ito sinasabi niyang mahirap, mahabang rough road. Dahan-dahanin natin na ba? Paraiso to, paraiso. Alam, mamatay ka dito ng di oras. Good morning guys. Lakad-lakad lang tayo ng konti dito. Papakita ko sa inyo yung kung anong meron dito sa resort na to. Hindi na masyado nalilinisan dahil nag-uulan nga, malakas yung alon. At kahit linisan mo yan ay yung mga naaano dito galing sa dagat ay pupunta rin dito. Pero pag summer daw to, malinis daw talaga to. So doon kung mapapansin nyo, may resorts pa doon no? So meron pang mga kubo-kubo rin. Kaso sa banda dyan wala pong ilaw, hindi katulad dito. I think kailangan nyo pa rin mamili ng liliguan dito dahil mabato. Ito may mga corals. Dapat tatayo ko yung tent ko dito eh. Kaso hindi ko na tinayo dahil okay naman. Wala ako natulog. Para feeling ano lang, outing lang. Alright, so ang goal natin guys ay akyatin tong bundok na to. Yung may bundok dito, tapos bababa tayo doon sa kabilang bundok na yun. So meron daw rough road dyan na sobrang haba. At ang problema ngayon ay nag-uulan kagabi. So baka mahirapan tayo. Pero sisilipin ko muna kung kakayanin para makumpleto natin yung loop paikot. Alright, so paalam muna dito sa raw type na resort na to. Dito sa Nilantangan, San Francisco, Quezon. Good morning mga brother. Alright, bago tayo umalis, papakita ko mo sa inyo yung map. Dito tayo sa Bondoc Peninsula pa rin. Dito tayo sa San Francisco, dito sa dulo. Dito yan tayo. Unfortunately hindi ko mapipinpoint doon sa map dahil hindi pa to na ilalagay ni Google Maps. Kaya kung kita nyo itong ruta, kasi wala pang map dito sa gilid mismo ng bundok na pinapakita si Google Maps. Pero meron pong daan dyan na manggagaling mula dun sa resort kung saan tayo natulog papunta dito sa gilid mismo ng dagat para mabaybay natin itong coastal road na to mismo. Kasi sabi sa akin, usually daw yung mga nagra-rides dyan, mga nagluloop, ito daw yung dinadaanan nila sa part na to. Eh shortcut na po yan papuntang San Andres from San Francisco ano? Pero hindi yan ang tatahakin natin. Dito po tayo sa baba, sa pinakadulo ng Bondoc Peninsula para makita natin kung gaano kaganda tong lugar na to. Pero ito po ay rough road. Sabi sa akin ni kuya, yung nakausap kong nasa resorts, ay aabot daw yan ng 30 to 50 kilometers na rough road. So mahaba-haba siya na rough road. Ginagawa pa lang kasi yung kalsada na yan. At nung last time, nanggaling tayo dito sa Lucena City, dito sa Lucena, papunta dito pababa sa San Francisco kung saan tayo nag-overnight. Yun po yung dahilan kung bakit ako nandyan sa San Francisco, Quezon, sa Bondoc Peninsula. Target natin ngayon dapat ay papunta ng Naga City sa Bicol, pero nagkaroon lang tayo ng konting aberya kaya dito tayo natigil sa Tagkawayan, Quezon. For sure may enjoy ko to. Let's go. So siya yung namamahala dito sa resort na to, Bisaray Beach. Bisaray Beach Resort. Maraming salamat. O nga pala, hindi ko na babanggit, hindi ko na videoan kahapon. Magaling magluto yan guys. Magaling magluto ng isda. Babalik ako dito pag may time ulit. Mahirap din to dahil malalaking bato dyan sa gitna. Tingnan nyo, dahan-dahan lang. Dahan-dahanin natin to kasi hindi ako makapuwersa dito sa kaliwa, malalim. Yun. Dahan-dahan. Ay putik. Ayun, lusot mga brother.
Lusot. Yeah. Woo! Bungat pa lang. Adventure na. Matutulis ang bato na to. Ganda, di ba? Gitna tayo ng mga nyug. Time check natin, mga around 8:30 na to. Eto, dito tayo papasok guys, sa daan na to. Kuya, sementado na ba lahat yan? Mga gaano kahaba? Mayroong part daw na medyo malalaki daw ang bato, pero sabi kaya ko naman daw. Kaya naman daw. Tara, subukan natin. Bakit hindi? Sukotong daan na ganda eh. Sukal-sukal pa dun sa gilid oh. Wow, wow, wow. Oh, palusong na to. Wow, wow, wee. Oh. Naku, hindi pa naman ako nagbawas pa ng hangin. Mamaya pagdating natin sa baba, babawas ako ng hangin. Naka 33 pa rin to eh. So far okay pa to, malinis-linis pa ng konti. Hindi pa masyadong mahirap. Masakto lang yung bawas natin ng hangin sa likod na. Oops. Mahaba-haba pa tong rough road na to. May mga mahirap na part pa dyan. Gaano kahirap yung malalaking bato? Parang ganito lang din yan. Ha, pero mas mahaba siya ganon. Mga ilang kilometro ba kaya kuya? Punta ko na sa kabilang bayan, iniikot ko to eh. San Andres. Let's go, okay naman daw yung daan dito. Ito na lang daw yung pinakamahirap tong sa part na to. Tingnan natin. So marami naman pala tayong matatanungan dito eh. Akala ko eh talagang bundok na ano na to, na wala nang bahay-bahay. Hindi pala, may mga bahay-bahay pa rin. Kita nyo, mga maraming residente dito na nakatambay lang din sa gilid ng daan. Ito sinasabi niyang mahirap, mahabang rough road. Dahan-dahanin natin na ba? Yun. Yeah. Matutulis yung bato na to guys ha. Yung maliliit na matutulis na nakabaon dun sa lupa. Parang siyang corals, parang ganun datingan. Set ko lang yung expectation nyo. I think ano to eh, limestones. Yung mga ganung klaseng bato dito. Inaano nating
part ng daan, oh. Saan tayo nang galing sa kabundukan na yun. Yan, puro taniman ng nyug yan, guys. Paikot hanggang dito. Tapos yun na yung dagat. Ito na naman sa pababa. Ito ka, manageable lang to. Matarik nga. Oh. Oops. Dulas ako doon. Yeah. Matarik yun, ah. Matarik yun. Wow. Woo! Yes. Ganda talaga, oh. Grabe, overlooking natin yung dagat. Oh, yeah. Saan dito yung main road dati? Ito yung main road. Yun yung papunta ng ano, no, ng kabilang bayan. San Andres pa. San Andres, oh. Ito na yung dagat, oh. Ganda. Ito yung dagat sa right side natin. Solid yan. May lalim ng lubak na yun, ah. Kita nyo may mga bahay-bahay pa talaga dito, di ba? Kaso parang walang nakatira. Parang abandonado na nga to. Oh. Yun, guys, oh. Yung style ng dagat dito, nakapansin ko dito from a distance, ay bato, mabato siya. Hindi siya yung tipong may sand na mahaba. Mabato siya. Mga corals dun sa gilid. Pero parang consolation na lang yan. Kumbaga, mag-drive ka lang sa mga gantong klaseng daan, tapos ganito yung klase ng view. Yun na yun, eh. Alam mo yun, yun na yun. Kahit di ka na maligo dyan, eh pa lang. Tingnan yung ganda nung rock formation dun, oh. Ganda. Grabe, mga brother. Holy smokes. Paraiso to, paraiso. Wow. Sobrang lakas lang talaga ng hangin, kaya hindi tayo basta-basta makapag-take off ng drone dito. Kita nyo, may nangunguha pa ng ano, eh, mga seashells sa gilid ng dagat. Doon tayo nang galing sa dulo nun, sa part na yun. Ganda ng lugar na to. Panalo ka, Quezon. Quezon Province. Grabe. Ito na yung klaseng coastal road na hindi mo pwedeng palagpasin. Kailangan yung daanan tong lugar na to. Maganda to. Ito nga pala, walang signal ng cellphone dito, ha. Walang signal, literal. Pero masama lamang pag naayos to.
ay marami mag-i-invest dito ng mga business, mga ganyan. Sa malamang lalagyan na ng mga cell sites yan. Ay shoot, wow, parang motocross dun ah. Kita nyo marami pang mga bahay oh, diba? Ito partially sinesemento na. Ang ganda talaga oh. Ang view na yan oh. Wait up. Yun naman pala. Ayan, mas mabilis pa. Alright. Woohoo! Saan na tayo? Barangay Pugon, San Francisco, Quezon. Magandang senyalis to. Saglit lang. So far wala pa ring signal ng cellphone. Okay itong lugar na to. May mga tindahan na rin ditong malalaki rin. Ayan, mini grocery store. Oh, my man. Halos lahat naman ang dinaanan natin. May mga makikita kayong mga kubo, bahay. Siguro pinaka-konti ng nadaanan natin walang kabahayan ay doon sa taas ng bundok kanina. Pero dito marami. Huhuhu. Kita niyo sa likod natin, puro rough road yan. Ito na yung sementadong part ng daan. So mas mabilis na yung biyahe natin dito bale. So far maganda yung nadaanan nating coastal area. Alright. Woo! Woo! Solid ang rides natin dito sa Bundok Peninsula. So far ito yung sobrang na-enjoy ko. Simula dun sa Mulanay hanggang sa San Francisco. Maganda kasi bundok yung part na yon. At alam nyo naman ang mga content ko yung mga ganyan. At talagang na-enjoy ko yung mga daan ng mga ganito. Road less traveled. Yan. Medyo konti lang yung mga nadaan, yung mga masarap daanan. Pagsangahan, San Francisco, Quezon. San Francisco, Quezon pa rin to. Pinagsangahan dito sa San Francisco, Quezon. Yeah. Saktong sakto, dito pa lang tayo kakain. Time check natin 11:08. Mahaba-haba yung biyahe na yun. Sabagay mga anong oras pa tayo umalis? 8:45 na tayo umalis kanina dun. So far so good. Enjoy yung biyahe natin doon sa rough road na yun ha. Panalo. Ay, kain muna ako. Nga pala, ito may kainan dyan. Yan, katapos lang natin kumain. Patagal lang tayo dito ng konti. At kinakwentuhan tayo ni Kuya kanina tungkol sa mga ibang mga riders na naglulup din dito. Literal na coastal area to guys ha. Hindi lang talaga natin, hindi lang siya tabi mismo ng dagat.
Yan kasi yung dagat. Siguro mga about 100 meters lang yung agwat at yan na yung dagat. Pero coastal road tong dinadaanan natin. Dulong-dulo na po ito ng Bondok Peninsula. Yan, tanaw natin yung dagat. Ang ganda, swabe na yung daan dito, swabe na. Ang ganda. Daming puno ng niyog. Signal dito. May signal dito? Ito lang yung may signal banda rito ha. Meron sa kanan. Ayun, finally may signal na tayo. Ang ganda dun oh. Kaya pansin yan, daming tao dito oh, nakatambay lang kasi dito talaga yung may signal. Alright, eto na yung Port of San Andres, Quezon. Pasok tayo, papicture lang tayo sa loob, tapos labas na agad tayo. Ang biyahe dito nga pala ay papuntang Masbate. Kaya okay lang ba, magpapicture lang. Magpapicture lang ako sa port. Ayos. Woo! Yeah! Grabe lakas ng hangin. Tinutulak ako ng hangin. Teka lang. Nervous naman ako dun. Ito na yung island na sinasabi sa akin ni Kuya, Alijaban. Ano pangalan ito? Teka lang. Alijaban Island, parang ganyan. Alijaban, ayun. Alijaban Island nga to. Port of San Andres. Alright. Ang biyahe daw dito ay papuntang Masbate. Pwede na rin sana tayo kumonekta from mula rito hanggang Masbate. May gusto rin akong makita doon. Gusto ko rin libutin Masbate actually. Pero ang goal kasi natin ngayon ay libutin tong Bondok Peninsula. So ayaw ko munang mag-iba ng plano. Basta kailangan ko munang tapusin to. Tsaka tayo mag-isip pa kung saan tayo pupunta sa susunod. Kita nyo sa part na to, yung kulay ng tubig niya para siyang emerald. Emerald yung kulay. Blue green. Napakaganda oh. Uniform yung landscape ng mga bundok kasi puro tanim yung mga nyug yung mga yan. Kita nyo kasi ako kung nakikita nyo sa camera, pero maganda siya, napakaganda, napaka-scenic ng datingan ng port na to. So again guys, Port of San Andres dito sa Quezon, Bondok Peninsula. May signal pa naman ng smart. Siguro mag-send lang tayo ng mag-send lang ako ng isang picture. Update ko lang kayo kung nasaan na ako.
Malakas yung signal ng Smart dito sa San Andres. Dito tayo sa Batabat Norte, bayan ng Buena Vista. Dito pa rin yan sa Quezon. Biglang umulan, tapos biglang tigil din. Binasa lang yung kalsada. Nagpatimpla ako ng kape kay ate, tapos biglang tumigil. Siya ka lang sa vlog ko, ate. Hello po. Buena Vista pa rin tayo. Buena Vista, Quezon. Ito, akyatan. Akyat baba ang daanan dito. Maganda rin. So, ito na. Dito tayo papuntang Bicol, Calawag yan. At padiretso na hanggang Naga. Hopefully kung matutuloy natin hanggang Naga. Yan, so Maharlika Highway na tayo. The highway of all highways in the Philippines. The backbone highway of the Philippines. Eto na naman tayo sa usapang main road. Diyos mio, Lopez to Calawag Road. Alright, Camarines Norte na tayo, gateway to Bicolandia. Yung mga truck dito sumasalubong eh. Sinasalubong. Walang yung mga truck, wala nang pakialam. Mamatay na kung mamatay. Parang ganun yung gusto nila mangyari. Mga truck, kahit ano na. Desperado. Alam mo, matay ka dito di oras. Ngayon di na boring. Nakakatakot na ngayon. Kanina bored ako eh. Huwag pasok natin dito sa highway. Ngayon hindi na, nakakatakot na. Okay lang sana kung naka 4 wheels tayo, magkabangga. Eh kaso 2 wheels tayo, lugi tayo dito. Maghalo-halo kaya tayo, no? Teka nga. May halo-halo? Meron? Sige, isang halo-halo. Tagkawayan pa rin tayo. Mahaba-habang biyahe pa to. Gusto tayong maghalo-halo, malakas na ako. Pampalakas ko yung halo-halo na yun eh. Plano ko ngayon, dito na lang tayo sa Tagkawayan, mag-overnight. Malabo na. At nagkaroon tayo ng problema sa ilaw actually. Kung bakit naalangan ako magbiyahe ng gabi. Yung 4 na ilaw ko, yung accessory lights, ay isa lang yung gumagana. Parang napundi ata yung 3 dahil nagkabit ako ng charger. Hindi ko alam kung ano nangyari. So tingnan natin. Tapos kung may problema lang dun sa connection, eh ayos lang. Eh paano kung napundi na yung 3, diba? Time check natin, 4:11. Dito tayo mag-overnight. TK Highway Hotel yan, 700 pesos 12 hours. Pero ang aga pa kasi. So kung mag-iin ako ngayon alas 4, out ko rin alas 4 madaling araw. Ba hindi ko kakayanin yun, no? So gagawin natin, pupunta tayo sa bayan, malapit lang naman. Tapos papagawa ko yung ilaw, diba? Sabi ko sa inyo, kaya hindi ko tutuloy sa Naga ngayon dahil naalangan ako, baka may gabihin tayo sa daan. Mahirapan ako kasi isang ilaw lang yung gumagana sa akin. Hindi pwede yun, baka may madali tayo dyan. Alright, so dahil walang magagawa dito, Sunday ngayon guys, walang
Sarado lahat ng mga gumagawa dyan, mga mekaniko. Ngayon, dinouble check ko siya, yung connector ng battery. So, meron nga natanggal ito. Kulay red na to. O, subukan natin yung open. Ayan, open na. Ito namang isa, itong malalaki na to. Ayan, tsaka dun sa kabila. Yung isa lang yung gumagana, yan ang hindi ko napagana ngayon. Ayan, pansin nyo. Yun lang yung gumagana, ito wala. Kasi yan ang kailangan natin pakita. Siguro pundido na to, hindi ko lang sigurado. Kasi okay na yung wiring eh. Recap lang sa ginawa natin ngayon, ano. So dinaanan natin all the way from San Francisco, Quezon, dun sa Bundok Peninsula, hanggang dito sa Tagkawayan, Quezon. Napakaganda nung Bundok Peninsula, promise. Yung dinaanan natin mula San Francisco mismo, punta dun sa San Andres. Yan, rough road po yung, mahaba yung daan nun, na about 50 kilometers yata. Siguro siguro. Hindi siya sobrang challenging. Magiging challenging lang siguro yan kapag umulan. So magandang timingan nyo na hindi umulan na dumaan doon, dahil maraming matatarik at saka pabulusok talaga na part ng daan. Maganda yung view, hindi ako nakapagpalipad ng drone sana para makita natin yung kabuuan ng area, no. Meron akong konting drone shot pero saglit lang dahil sobrang lakas talaga ng hangin. Subukan yung mag-loop dyan sa Bundok Peninsula ng Quezon at makita nyo yung magagandang tanawin dyan, especially doon sa bandang San Francisco. Yun talaga yung na-enjoy kong part ng Bundok Peninsula, sa pinakadulo niya. So meron pa sinasabi sa akin na papasyalan ko daw na hill, parang Chocolate Hills dyan sa part na yun sa San Francisco. Kaso hindi ko na napuntahan dahil naalangan kasi ako kanina. Alis na rin ako dito, punta na tayo sa hotel kung saan tayo mag-stay. I think dito ko natatapusin tong vlog na to. Maraming salamat sa pagsama. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and subscribe. Mike TV signing out. I'll see you guys on the next ride. Mag-aamok na ako kung paano ko isasakay din sa motor.